Samantala, sabay-sabay na umabsent si Senador Ping Lacson at ang 6 pang miyembro ng minority bloc sa sesyon ng Senado kanina. Kanya-kanyang paliwanag ang mga taga-minorya pero hinala ni Senadora Miriam Defensor Santiago, posibleng sinadya ang pagliban nila sa plenaryo. Saksi si Ruth Cabal. This is a corrupt act, Mr. President. This is extremely Kung nitong nakaraang mga araw panay ang bangayan sa sesyon ng Senado, siya namang tahimik ngayon. Paano'y di sumipot sa sesyon ang minority bloc? Obserbasyon ni Senator Miriam Defensor Santiago, tila naman daw sinadyang sabay-sabay mag-absent ng 7 makaoposisyong senador, kabilang sina Senator Panfilo Lacson at Jamby Madrigal. It is deemed necessary to order their arrest so as to form the necessary quorum. This is just my simple way of emphasizing that all those absent can be arrested. I noticed that Senator Honasan is agreeably nodding his head, and I respectfully propose that he should be head of the arresting team in the event. May quorum naman dahil 13 senador ang present sa sesyon, kabilang si Senate President Manny Villar. Pero dahil wala ang minority bloc, gusto na sanang pa-adjourn ni Senator Joker Arroyo ang sesyon. There's no minority leader here at the moment, so perhaps we can, so that we don't act on anything, on any measure that in the absence of the minority. Sa sesyon, binasa ang sulat ng 7 makaoposisyong senador na umabsent. Sabi ni Lacson, may previous scheduled engagement siya. Si Jamby dumalo sa isang awarding ceremony sa Supreme Court. Ang iba naman, nasa official business daw sa labas ng Senado o kaya'y out of town. Pero di binili ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga excuse letter ng minorya. From double insertion, ang nangyari ngayon double desertion, no? Yung dalawang main proponent nito, Senator Lacson at Senator Madrigal, ay hindi nagpakita. Bakit wala sila dito ngayon kung ang issue naman ay gusto nilang ituloy-tuloy at paimbestigahan? Ang mga nasa mayorya naman, nagreklamo na dahil daw sa bangayan ng mga senador, nabibidbi ng ibang trabaho ng Senado. Ceasefire muna tayo sa banatan, no? Total, nariyan na naman sa committee hearings at bukas naman ito para sa lahat. Pero si Senator Arroyo, mas malayo ang nakikinikinitang epekto nito sa oposisyon. Self-destruct. Hindi pa nga naging eleksyon, nagbibiran sila. We still have a deep bench. We have a lot of strong contenders here and out of the Senate. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi. Tatalakay ng Korte Suprema ang issue hinggil sa custody ng convicted rapist na si Lance Corporal Daniel Smith sa Biyernes. Sa nakatagtang oral arguments, titimbangin ng High Tribunal ang mga punto kung alin sa gobyerno ng Pilipinas at Amerika ang dapat may kustodiya kay Smith. Dasang tatalakayin din ang kwestiyon kung dapat bang patawan ng contempt ang Amerika nang kunin nito ang kustodiya kay Smith. Hindi naman daw kailangan personal na humarap sa oral argument si Smith. Si Smith ay natulang guilty ng korte sa kasong panggagahasa sa 23 taong gulang na babae sa Subic noong 2005. Mga sanggol na ospital dahil sa kontaminadong gatas sa China, umabot na sa mahigit 6,000. At isang aso na iligtas ang amo sa pamamagitan ng pagtawag sa emergency hotline na 911. Saksayan po natin ang mga eksena sa iba't ibang panig ng mundo. Dalawang Hollywood party ang tinuog ni US Democratic Presidential Candidate Barack Obama para makalikom ng dagdag na pondo para sa kanyang kampanya. Nagtanghal pa sa mga event na ito ang Oscar-winning actress at singer na si Barbara Streisand. Hinira sa puntong yan ni Republican US Presidential Candidate John McCain si Obama habang nasa sarili nitong kampanya sa Ohio. Sabi-sabing nakiparty lang si Obama. Matapos ang ilang linggong gulo sa Parliament, inihalal ang mga mambatas ng Thailand ang bayaw ni dating Prime Minister Thaksin Shinawatra para maging punong ministro ng bansa. 298 ang nakuhang boto ni Sumchai Wongsavat kontra sa 163 ng opposition leader na si Apisit Waichachiwa. Sa China, umabot na sa 3 patay habang mahigit 6,000 na ang tiyak na naapektuhan ng gatas sa kontaminado ng kemikal na melamine na ginagamit sa paggawa ng plastic. 20% ng lahat ng mga gatas na ibinebenta sa China ang natuklasang may ganyang kemikal na nagdudulot ng impeksyon sa bato at ibang kahalintulad na sakit. Sa Amerika, isang German Shepherd ang iniligtas ng buhay ng kanyang amo matapos sumawag sa 911 emergency hotline. Ayon sa 911, nakaawang mga tahol ang narinig nila mula sa kakaibang caller. Agad nilang tinukay ang address ng tawag at natuklasan ang nangingisay na amo ng aso. Sadya raw sinanay ang aso para mag-dial ng 911.
Tamang-tama sa palapit na Christmas season ang pagtatambal nina Reese Witherspoon at Vince Vaughn sa pelikulang Four Christmases. Gagampanan nila ang role ng magkasintang may ipit sa naibang twist. Ang kani-kanila kasing mga magulang ay magdi-divorce at nagpalitan lang ng asawa. Lumalabas tuloy na step-siblings din ang dalawa sa parehong mga mat-ina. Para sa saksi, Ian Cruz nagulat. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na 2 Pilipino ang kabilang sa 22 crew na sakay ng barkong hinijack sa Somalia. Ayon kay DFA Undersecretary Esteban Conejos, nakikipag-unahin na sa mga otoridad sa Somalia ang Embahada ng Pilipinas sa Nairobi para po sa kalayaan ng mga Pinoy. Sa ngayon, umabot na sa 53 ang bilang ng mga Pinoy seaman na biktima ng pang-hijack sa Somalia. At sa ibang balita, hindi pa rin sumusuko sa laban si ZTE Deal Star witness June Lozada matapos ibasura ng Court of Appeals ang hiling niyang proteksyon sa ilalim ng writ of amparo. Sa isang misa sa Baclaran, sinabi ni Lozada na binabalak na niyang umapela sa Korte Suprema. Saksi si Susan Enriquez. Sa Baclaran Church, humanto ngayong gabi ang ZTE-NBN Star witness na si June Lozada matapos ibasura ng Court of Appeals ang hinihingi niyang protection order kaugnay sa umano'y kidnapping sa kanya sa Naiya noong Pebrero. Kasama ang kapwa testigong si Joey De Venecia, si Lea Navarro ng Black and White Movement at ilang kaanak, ipinagdasal nilang kakatigan ng Korte Suprema ang binabalak nilang apila. Bago kami maghain ng apil sa Supreme Court, napag-usapan muna ng grupo na magdasal muna. Si Joey, nangangamba na rin daw sa pwedeng hantungan ng kanyang kaso kaugnay din ng ZTE-NBN. Magkaganon man, hindi raw nagbabago ang paninindigan niya na ilagtad ang umano'y mga katiwalian sa gobyerno. Dadasal ko na lang na sana meron kaming recourse na pwedeng puntahan. Mainit naman tinanggap si Lozada ng ilang debotong nasa Baclaran Church, pati na ang mga nangangasiwa rito. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Nakaiwas sa tiket ang ilang pong motoristang nahuling may violation sa Makati City ngayong araw. Ang kapalit kasi, ang kanilang pagpayag na maging eye donor sa iBank Foundation. Saksi si John Consulta. Pawis na pawis sa mga tricycle driver na ito nang mahuli ng Makati Police na lumalabag sa tricycle van sa lungsod. Pero kahit paano'y lumuwag ang kanyang loob matapos masita. Sa halip daw kasi na siya itiketan, pumirma na lamang siya para maging eye donor sa iBank Foundation. Ibig sabihin nito, sakali may mangyari sa kanila, automatiko mapupunta sa iBank ang kanilang kornea o mata para mailipat sa nangangailangan. Maluwag sa dibdib ko yan. Dahil siyempre, may matutulungan ako pag nawala ko. Kaya kahit madalas sa ganito nagsisimula ang mga eksena. Tigitan kita ha. Natuwa pa rin ang mga nasitang motorista at namamasada. Nakaiwas na sa ticket, nakatulong ba sa kapwa ko? Ang ilang Makati Police, nagpalista na rin bilang eye donor. Ginigising lang namin sila. In their own little way, pwede silang tumulong. Any ordinary person can be a hero in somebody else's heart, somebody else's life, in somebody else's eyes. Abot-abot naman ang pasalamat ng mga eye recipient sa isang araw na programang ito ng Makati PNP at iBank Foundation. Ang 6 na taong gulang na si Rey, umaasa makakita muli matapos matusok ng dulo ng lapis ang kanyang mata sa eskwela. Kahit medyo matagal-tagal mag-iintay kami. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. At mga igan, 78 araw na lang, Pasko na. Para sa karagdagang balita, patuloy ang tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang po ang GMA News, space on at isang sa 4627.